na bumoto sa kanya. Make sense, mga kaibigan? 1 million, yan lang ang mga DDS na bumoto kay Sara. Kasi yan lang sila. Yan lang ang numero ng DDS. 1 million only. 1,000,000 lang sila, mga kaibigan, no? Walang sugarcoating dito. 1,000,000 lang talaga ang mga DDS. At napatunayan na natin yan nung kinancel nila si Vice Ganda. 1,000,000 ang nawala, no? Ang nag-unfollow kay Vice Ganda, 1,000,000. Yun lang po ang bilang ng mga DDS. 1,000,000 lang talaga sila. Walang sugarcoating, walang kasinungalingan. Yan po ang katotohanan. Ang DDS ay 1,000,000 lang. Kaya pag po ng 2028, kapag si Sara Duterte ay tumakbo, hindi siya mananalo. Ilalampaso siya ng kanyang mga kalaban. Halimbawa, tumakbo si Speaker, ilalampaso siya ni Speaker Martin. Ilalampaso siya ni Risa Hontiveros kapag tumakbo si Risa. Ilalampaso siya ng mga tatakbo. Si Sara Duterte ay magiging kulelat at makikita niya na 1,000,000 lang talaga ang kanyang botante. 1,000,000 lang ang mga DDS. Mabuti nga ngayon naging 1,000,000 na dagdagan. Na dati, mga kaibigan, nasa ano lang yan, nasa 300,000. 300,000 lang sila dati. Davao City lang sila, Davao City. Tapos, at least ngayon naging 1 million na sila, 'no? Nadagdagan na ang mga DDS. Naging 1,000,000 na sila, 'di ba? Yan. So, ano pa? So, ito pa, mga kaibigan, 'no? Yun po yung pattern ni Sara, yung kanyang pattern. Hindi po siya sa truth, kundi sa technicality, 'no? Ang ginagamit po ni Sara ay hindi ang katotohanan, kundi ang teknikalidad, 'no? Doon po siya, kumbaga nakakaisa, 'no, sa paggamit ng technicalities. Kasi wala naman siyang truths, wala naman siyang katotohanan, eh. Kasi palagi naman siya nagsisinungaling. Kaya nakakaisa lang po siya pagdating sa paggamit, 'no, ng mga legal basis, 'no? Pag-question sa mga legality, pag-question sa mga technicality, doon lang siya nakakaisa, 'no? Yan po, mga kaibigan, yan. Ano lang po, mga kaibigan, sa ngayon, 'no, 1,000,000 lang, 1,000,000 lang ang DDS sa ngayon, 'no? 1,000,000 lang sila ngayon, ang mga DDS, guys, 'no? Yan. So ito pa, the ugly truth, Sara is not fighting for justice. She's fighting to survive. When her father is in jail, when her own name is under fire, when truth threatens her name, anong ginawa niya? She weaponized technicalities. She manipulates institutions. She acts like a victim while silencing the real ones. And worse, she make it look legal even if it's morally bankrupt. Same Sara, same script, no accountability, no courage. Siya po ay walang hiya, no? At siya po ay sinungaling, no? So yan po. So Sara Duterte doesn't face accusations with the truths. She buries them with technicalities and connection. And in both, no, The Hague and House of Representatives, the truth keeps knocking, but she keeps running. So, palagi po siyang hinahabol ng katotohanan, pero palagi po siyang umiiwas. At ayaw po niyang sagutin ang mga katanungan sa kanya dahil alam po niya na wala talaga siyang isasagot. Yan po si VP Sara Duterte. Ganyan po siya, no? Okay. Ganyan siya. So, yan. So, eto nga, mga kaibigan, 'no, yung
isang topic pa 'no, yung, House of Representative ngayon ay magkakaroon po sila ng pagdinig 'no, motu proprio patungkol nga po sa extradition 'no, ni Kibuloy papunta sa US. Kasi ang US po mga kaibigan ay humihiling na 'no, sa Pilipinas na i-extradite na itong si Kibuloy dahil, kailangan na talaga siyang litisin para managot siya sa mga kaniyang mga naging kaso 'no, kaniyang mga naging kasalanan. Kasi sa totoo lang mga kaibigan 'no, bago nag-prosper yung kaso niya dito sa Pilipinas, ay nauna po sa US 'no, kaya nga po siya doon ay naging wanted ng FBI, si Kibuloy. At sa pagkakasabi ay marami siyang mga, kaso doon. Meron pa siyang cash smuggling. Tapos meron pa siya sa human trafficking, mga kaibigan 'no, at saka yung pagpepeke ng mga dokumento, yung pinapakasal niya, yung kanyang mga members pinapakasal niya ah, sa mga members 'no, sa mga Amerikano, sa o kung kanino man para magkaroon ng mga green cards 'no. So, para maging green card holder at marami pa 'no, mga kaibigan, marami pa siyang naging kaso doon na kailangan niya talagang, pagtuunan ng pansin kaya kailangan po siyang, dalhin 'no, sa Amerika para kaharapin niya yung kanyang mga kaso. So, ayan nga po mga kaibigan, meron naman po itong basihan, eh, 'no, ayon po ito sa batas dahil meron po tayong extradition treaty 'no, with America, meron po 'yan. So, House Justice Panel to probe Kibuloy extradition request. The House Committee on Justice chaired by Batangas Second District Representative Jervy Luistro will launch a motu proprio inquiry into the United States extradition request for controversial Pastor Apollo Kibuloy in a bid to clear up what lawmakers described as insufficiencies and ambiguities in the process. So the upcoming inquiry was prompted by a written request from Akbayan Party List Percy Sandanya, who urged the Luistro panel to conduct an inquiry in aid of legislation on Kibuloy's case. No? Yan, so mga kaibigan. So, yan po mga kaibigan, no, uumpisa ang kanilang hearing. Ah, so kayo, ano ang sa tingin niyo? Dapat ba na ibigay na natin si Kibuloy sa US? Yan. So kung ako ang tatanungin, dapat na nating ibigay 'no, si Kibuloy sa US. Hayaan na muna natin, ipaubayan muna natin si Kibuloy sa US dahil marami siya dong, nagawa 'no, ng mga kasalanan. So dapat din niyang pagbayaran. Lalong-lalo na na mas nauna ang US na maglitis kay Kibuloy. Kasi marami ng nagawa 'no, na paglilitis ang US kaysa dito sa Pilipinas at nauna sila. Kasi dito alam naman natin na yung mga kaso noon ni Kibuloy ay nawa-whitewash. Hindi siya napagpapatuloy, nababasura lang dahil nga malakas siya kay Duterte. Nung una as mayor of Davao City 'no, nung kinakasuhan siya sa Davao ay hindi nagpa-prosper dahil kaibigan nga, best friend niya yung mayor ng, Davao, si Duterte. Tapos nung siya naman ay, si Duterte naman ay naging pangulo ng Pilipinas, mas lalong naging untouchable si Kibuloy. Kaya yung kanyang mga kaso ay hindi talaga nagpa-prosper. Pero itong bago na ang presidente 'no, si PBBM, doon lang po talagang, nag-prosper yung mga kaso. At diyan nga ngayon, si Kibuloy ay nakakulong pa, 'di ba? 'Yan po. So, sabi ni Phoenix RMG, "Bago kayo umalis mga kapatid, lock na lang natin o report na lang para di na dumaan sa wall niyo." Nangumbinsi pa siya. Block niyo na lang 'no, block niyo. 'Yan, nangumbinsi pa talaga siya, eh, 'no? Ana, daming garapata, reklamo sila ng reklamo, nandito pa rin.
Ayan na nga Ana, no, nagrereklamo sila 'no, Ana, nagrereklamo sila na kesyo ganito, kesyo gano'n, dami nilang mga sinasabi pero nandito pa rin sila. Hanggang ngayon nandito pa rin. Anong petsa na? Ay naku, talaga naman. 'Yan. Oh, ang dami nga nila, oh. Oh, ang dami, oh, nagko-comment, 'yan. Ah. Ana, sa ibang bansa natural lang ang reshuffle sa mga posisyon within 3 years. Correct. 'Yan, tama po kayo. 'Yan. Napakasela na posisyon maybe. Opo 'no, bibigyan si General Torre, aalokhin siya ng isang, napakatindi na posisyon na talagang siya lang yung fit na tumanggap 'no. Kasi ano daw 'tong posisyon na 'to, mahirap, mahirap daw talaga. Yun po yung sinabi ni Yuse Claire Castro, napakahirap daw ng inaalok 'no, aalok sa kanya ni PBBM. Super hirap daw na posisyon, 'yan, 'yan. Ah, ay salamat umalis na mga kaibigan mo Ma'am Bernadita Yu. Ay naku andiyan pa, marami pa rin, andiyan pa rin sila, 'yan. Sabi naman ni Mazalto 888, "Madam, 'di ka nahiya pinapakain mo sa pamilya mo ay pera ni FL at Romualdez?" Eto naman masasabi ko sa'yo, hindi ka rin nahihiya na nagbibintang ka sa kapwa mo 'no, na hindi mo naman alam kung ano ang totoo? Mahiya ka sa balat mo 'no? Alam mo kayong mga Duterte 'no, mga Duterte supporters ganyan kayo, yung mga tae niyo 'no, yung mga baho niyo, itinatapon niyo sa iba. Hmm. Kayo 'yan mga trolls 'no, kayo 'yan mga bayaran, 'di ba? Yan. So, yan nga po mga kaibigan 'no, ah, tingnan natin itong treaty number, sabi dito during the discussion, ito, we understand that in the treaty and even in PD 1069, it was made clear that it will be the DOJ through the Chief State Council who will be filing the petition for extradition. However, once the same is granted, the question now is who will exercise the authority to choose whether it will be temporary surrender or deferred surrender, she said. Luistro said that the Kingdom of Jesus Christ KOJC Church founder Kibuloy's involvement in the probe was merely incidental. This is not about prejudging anyone's guilt. It is about upholding the rule of law. Yan. So, nasa na ba ako? Nasa na ba ako? Upholding the rule of law. We will ask the DOJ and DFA to walk the public through the precise legal options, temporary or deferred surrender, and the concrete timeline so justice is neither delayed nor denied. Yan. Yan po guys, no? So she concluded by affirming that the House, through the Justice Committee, will work to strengthen the country's extradition framework, ensure accountability, and reinforce the administration's commitment to internal cooperation against serious crimes while respecting the independence of the courts. Yan. So yan mga kaibigan. So kayo, ano sa tingin nyo? Ano sa tingin nyo guys, no? Dapat ba na isuko na natin si Kibuloy sa Amerika? So kung akong tatanungin, dapat, no? Kasi unang-una sa lahat, meron po tayong extradition treaty. At tayo din po, humihiling din po tayo sa Amerika na
magpa-extradite 'no ng um, mga ano bang tawag dun, yung mga tumatakas 'no, katulad na lang ni Garma, si Garma mga kaibigan, 'di ba? Pina-extradite natin 'yan, kasi nagtago siya 'di ba? Yung pumunta siya sa Japan pagkatapos pumunta siya ng Amerika, hmm. Tapos pagdating sa Amerika nahuli siya, kasi paso na yung kanyang visa. Tapos nung nalaman natin na nandun siya sa Amerika, pinaano siya, pinapunta kaagad siya dito, 'di ba, pina-extradite siya. So meron po tayong treaty with US at, tayo din po ay humihiling sa US. Maraming beses na po 'yan nangyari na humihiling tayo sa US na magpa-extradite 'no ng mga kriminal, pabalik dito sa Pilipinas. So kung ang treaty po na 'yan ay, babalewalain natin, ay parang magiging ano, pangit yung ating stand 'no, sa international community, na hindi po tayo sumusunod sa mga treaty, sa mga batas 'no, na ating, pinasukan. So, kailangan po ay sundin din natin 'yan 'no. So, kaso yun nga, kailangan magpasya kung ito ba ay temporary lang o for good na. Kasi alam naman natin na si Kibuloy din po ay maraming kaso dito at marami din pong naghahangad ng hustisya, 'yan. So, pero kung ako 'no, kung ako mga kaibigan, mas pipiliin ko na doon na lang talaga si Kibuloy, bigyan 'no ng ano, ng hatol at doon lang talaga siya makulong sa Amerika, kaysa dito sa Pilipinas. Bakit? Kasi mga kaibigan, ang problema po dito sa Pilipinas, 'pag nagbago 'pag nagbago ang pangulo, halimbawa ang naging pangulo ay, ah, yung mga Duterte o mga, let's say kakampi ng mga Duterte, ang dali lang po 'yan, papardon lang 'yan ng presidente. 'Pag napardon 'yan, katulad po kay Robin Padilla, pinardon, oh, presidential clemency, oh. So wala na po siyang kaso, wala na siyang record, as in para siyang ano, nabuhay na muli 'no, kasi wala na siyang record, as in wala na. So ganyan lang po ang gagawin, dahil ganyan po ang batas natin dito 'no, mga kaibigan. 'Pag nagbago ang presidente, puwedeng i-pardon. Pero kung doon 'yan sa Amerika, doon 'yan siya hahatulan, siguro naman walang magpa-pardon sa kanya do'n. Dahil iba po ang justice system sa Amerika. 'Di ba? Oo, 'yan po 'yun mga kaibigan. Kaya kung ako, mas gusto ko na ipaubaya na lang siya sa Amerika at hayaan na lang na doon siya makulong. Para kahit magbago pa ang mga presidente sa mga darating na taon, ay hindi talaga siya makakalaya at hindi siya mabibigyan ng presidential pardon, 'di ba? Kasi andun siya sa Amerika, hmm. 'Yan po 'yan guys 'no, 'yan. So mga guys 'no, matutulog na po ako kasi 12:00 na po at ako po ay aalis pa bukas, 'no, may lakad po ako. So maraming-maraming po salamat sa mga nanood at bukas ko na lang po kayo i-sha-shoutout kasi, kailangan ko na pong matulog dahil bukas ay aalis pa po ako 'no. Maraming-maraming po salamat. Bye-bye and God bless. Fight fake news, expose the truth. Paki-double tap po para makapag-like kayo at paki-share na rin po ninyo sa inyong mga kaibigan. Marami pong salamat.